So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, tingnan nyo ba naman, itong hindi pinag-iisipang gawain ng isang miyembro ni former President Duterte, which is itong si Greco Bellica. Okay lang, sige, maglunsad ka ng signature campaign. Diba? Walang problema dyan. Kaso mga minamahal, ito yung nakakahiya. Humingi. Tandaan nga, humingi ng tulong si Greco Bellica sa 4 na malalakas na bansa, sa mga world leaders. Humingi ng tulong si Greco Bellica. Hindi niya ba alam? Hindi niya ba naiisip? Or I don't know kung sadyang nagbubulag-bulagan lang siya or talagang nagpapakatanga lang itong si Greco Bellica. Hindi niya ba iniisip yung paghingi niya ng tulong sa ibang bansa, especially dito sa Russia at dito sa Israel? Hindi mo ba alam na yung dalawang bansang yan ay hinahabol din ng International Criminal Court dahil sa paglabag sa crimes against humanity, genocide, war crimes? So, paano kayo matutulungan ng world leaders na yan kung yung mga hinihingian mo ng tulong ay hinahabol din ng ICC? No, ito yung hiningian niya ng tulong. China, Russia, Amerika, Israel. Okay. Walang problema. Sige, humingi ka ng tulong. Kaso ang tanong, yung 4 na bansa ba yan? Miyembro ba ng ICC? Yun yung tanong dito. Kung yung 4 na bansa na hiningian mo ng tulong ay kung miyembro ng International Criminal Court. Diba? Gets ninyo, mga minamahal? Ewan ko kung kulang lang sa batas, sa kaalaman sa batas, itong si Greco Bellica, or publicity lang tong kanyang ginagawa. I don't know. Pero sa aking nakikita, nagmumukha lang silang mahina. Kasi bakit pa nila kailangang humingi ng tulong sa ibang bansa in the first place? Diba, akala ko ba malakas si Digong? Akala ko ba ang sabi ninyo, kayang-kaya yan ni former President Duterte? Kasi lahat naman ginawa ng legal team ninyo. Diba? Ang tanong, lahat ba na bansang hiningan ni former President, ni Greco Bellica ng tulong, kakampi ba niya? Maybe yung Russia at China. Pero yung Israel, in good terms ba? Sila ni former President Duterte? Yung Amerika, in good terms ba sila ni former President Duterte? Kasi ang alam ko, nire-respeto ng presidente ngayon ng Amerika itong administrasyon ni PBBM. In fact, meron pa nga silang phone call. So ngayon, mga minamahal, ito, parinig ko sa inyo, ay nako, nakakaloka. Nag-insad ng isang signature campaign para mapauwi si FPRRD, ang dating opisyal na si Greco Bellica. Humihingi rin siya ng tulong mula sa 4 na world leaders. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radio. Isang sulat ang pinadala ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Bellica para kina US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Inihimok nito ang 4 na... Mga minamahal, narinig ninyo? Sumulat. Sumulat si Greco Bellica sa 4 na world leaders. Sa Prime Minister ng Israel, sa Russia, Presidente ng Russia, kay Xi Jinping, at kay President Donald Trump. Ang kapal, no, ng mukha ni Greco Bellica. Imagine mo, sinulatan niya yung 4 na world leaders na yan. Eh, ang tanong, miyembro ba ng ICC yung mga yan? Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, paano din matutulungan itong si former President Duterte ng Russia? Eh, yung Russia, hinahabol din ng ICC, pati yung Israel. Diba? So, nagmumukha lang walang kaalaman or kulang sa kaalaman itong mga DDS na to. Nasobrahan sa kakaboses pero walang alam sa kanilang mga pinagsasabi. Pinapahiya nyo lang yung sarili ninyo. Diba? May napag-aralan ka pa man din
Nakakaloka. Alright, continue tayo. Leader na mag-intervene sa sinasabi nilang illegal na pagdetini ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo magsama-sama na parating sa ICC at sa mga presidenteng ito at sa gobyerno natin na gusto natin ang katarungan at ibalik ang Pangulong Duterte dito at gusto natin itigil dito nangyayari mga abuso dito. Natanggap na umano ng mga embahada nila sa bansa ang lihan noong Marso 26. Pero tanggap na rin naman ni Belheka na nasa kamay na ng ICC ang kapalaran ni FPRRD. Sabay ng lihan ni Belheka ang paglunsad ng online signature campaign para kay Duterte. Sana po ay tulungan ninyo yung online campaign po na yan dahil yan po ang ating ebidensya na tayo po ay hindi naniniwala kung ano man media ang ilalabas sa international, being spoken against President Duterte. Si Belheka ang first nominee ng Bisaya Good Party List at kilalang malapit din sa pamilya Duterte. Para sa agenda, Edith Isip. Yan. Nakita ko lang yan mga minamahal dyan sa bilyonaryo news. Ito yung na yun. Yung title dyan mga minamahal, Bilyonaryo News Channel. Greco Belheka naglungsad ng signature campaign para kay FPRRD. Yan, kung gusto nyo mapanood. Pero pinanood ko naman sa inyo mga minamahal at klaro naman na itong si Greco Belheka ay nagpapakabaliw. Nagpapakabaliw sa 4 na world leaders. 'Di ba? I don't know kung ito ay parte lang mga minamahal ng publicity niya. Pero sa aking nakikita, sa kanyang ginagawa, nagmumukha lang silang mahina. Yun lang in my own opinion. Nagmumukha lang silang kahiya-hiya. Pinapahiya lamang nila ang kanilang mga sarili. Okay lang na sige, humingi ka ng tulong, pero siguraduhin mo naman sana yung mga bansang hinihingian mo ng tulong ay miyembro ng ICC. Diba? At siguraduhin mo naman sana, Greco Belheka, na yung hinihingian mo ng tulong ay hindi din hinahabol ng International Criminal Court. So, mayroon namang paraan, mga minamahal, para mabigyan ng panandaliang paglaya itong si former President Duterte sa pamamagitan po ng interim release. Ang problema nga lang ng interim release, dapat kailangan ma-meet mo yung expectation ng mga judges. So kabilang na nga po doon mga minamahal, dapat kapag hingi ka ng interim release, tayo pa ay miyembro ng ICC. Ang problema, ulitin ko, hindi na po tayo miyembro ng International Criminal Court. So, mukhang malabo na. Na-atching tuloy ako, baho ni Greco. Diba? So, mukhang malabo na nga na makabalik ng bansang Pilipinas si former President Rodrigo Roa Duterte. Pero, dapat magpasalamat pa din. Mga minamahal, magpasalamat pa din yung mga DDS sa ICC. Dahil kung hindi nahuli itong si former President Duterte, hindi siya makakapagpahinga ng matagal. Kasi ginagamit ninyo yung matanda na dapat sana namamahinga na dahil ang sabi ninyo may sakit na nga. Buti pa nga doon sa ICC, pinapakain siya on the right time, pinapainom ng medicine on the right time. Diba mga minamahal? At, nakakapagpahinga na siya ng maayos. Hindi na siya nadadala sa mga walang kwentang rally ninyo na kung saan ginagamit lang yung kanyang pangalan. Kaya, dapat magpasalamat pa kayo. At, kagaya din ng sabi ni Sara Duterte, nagpapasalamat siya sa administrasyon ng PBBM na dahil sa ICC, diba, ay nagkaroon sila ng forgiveness. Diba? Nagkaroon sila ng kapatawaran. Diba? Nagkaroon sila ng reunion diyan sa The Hague, diyan sa the Netherlands. Diba? Nagigets ninyo mga minamahal? Kaya isa lang yung masasabi ko. Dito nga po, kay Greco Belheka, na sana pinag-iisipan niya muna yung kanyang ginagawa para nang sa huli ay hindi napapahiya. Diba? Kasi malaking kahiyan kung ginawa niya na humingi ng tulong sa mga bansang hindi naman miyembro ng International Criminal Court. Alright, mga minamahal, anyway, yun po. So, pahingin lang po ako ng comments. Comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell, mga minamahal,
for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.